po'y mag-uumpisa na. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us welcome the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Pakitignan mo nga yung katabi mo at pakingitian ng fresh na ngiti ngayong umaga pong ito. Yung mainit na ngiti, sumasabay sa panahon. Amen po ba? At ngayong umaga pong ito, sabi nga po ng salita ng Diyos that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Pakitapik nga yung katabi mo, sabihin mo, at itanong mo, nagagala ka ba ngayong umagang ito? Masaya ka ba? Happy ka ba? Kung happy po tayo, pwede bang palakpakan natin minsan pa ang ating pong Panginoon? Yung the best sa palakpak sa ating Diyos sa buhay, for He is good and His love endures forever. Amen po ba? At bago po tayo magpatuloy sa umaga pong ito, basahin po natin yung Psalms 138 verse 1 to 2. Sabi po doon, I will give you thanks with all my heart. I will sing your praise before the heavenly beings. I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your constant love and faithfulness. You have exalted your name and your promise above everything else. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, sino po dito ang nakatanggap ng pagpapala ngayong mga nakaraang araw? O nag-e-expect kayo ng pagpapala ngayong mga darating na araw? Ayaw nyo po ba ng pagpapala? Sino po dito gusto ng pagpapala? Sumigaw ng malakas na amen. Amen. Kung gusto nyo po ng pagpapala, so wala tayong dahilan para hindi magpasalamat ngayon sa Panginoon dahil binless tayo ng Diyos sa loob ng 6 days. This is the day now para naman tayo ay pagpalain ng ating Diyos at pasalamatan siya sa kanyang mga ginawa. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, come on, let us come with thanksgiving in our hearts. Tayo po ay magkaingay ng may kabuluhan. Ngayong umaga pong ito, hallelujah. Come on, let's give the best praise to the Lord. Hallelujah. Oh. Salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, ngayong umaga pong ito, hanap po tayo ng kapartner for we will pray for our church. Ngayong umaga pong ito, panalangin po natin ang ating pong iglesia. Lalaki sa lalaki, babae sa babae po, wala pong magkakamali. Tayo po ay mananalangin ngayong umaga. At kung yung magiging kapartner nyo hindi pa marunong manalangin, let us pray doon sa makakasama natin na matuto po, ituruan siya ng banal na spirito na manalangin ngayong umaga pong ito. Hallelujah. Sige po, let us declare for our church yung paglago sa lahat ng aspeto, simula sa spiritual, simula sa numbers, sunod sa numbers, at yung mga members ay patuloy na magseryoso, maggumit ng uso sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, ating pong ibukas ang ating mga bibig at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Salamat po, Panginoon. We give you praise. We give you glory, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa patuloy mong pagkilos, paggawa, Panginoon, sa aming church. Naniniwala po kami, Panginoon, that your promise to our church are yes and amen. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At naniniwala kami, Panginoon, sa aspect, patuloy po kami, Panginoon, pagkilos, paggawa sa aming buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Praise, give you the glory, give you the honor, God. Salamat po, Panginoon. We give you power in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy nga po kami sama-sama, Panginoon, na nagkakaisa, Panginoon, na patuloy nga po. Lord, napakawakan ng iyong pangako, Panginoon. Lord, nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy sa iyo namin pinapaselyuhan ang aming panalangin ngayong umagang ito para sa aming church. Lord, and we claim right now the new church lot and building, Panginoon, na iyong pinagkaloob na po sa amin, Panginoon. At Lord, kung ito may pagkakaloob mo na, Panginoon, Lord, we trust in you na ikaw po ang Diyos sa patuloy magbibigay po sa amin, Panginoon, ng puso at pasanin, Panginoon, para patuloy na ingatan, mahalin, Panginoon, ang aming church. Kaya maraming pong salamat. Patuloy sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya, pagpapala sa aming pong buhay. Ngayong umaga pong ito, naniniwala po kami, Panginoon, as we touch your heart this morning,
Lord, hindi mo mapipigilang ibuhos ang iyong banal na spirito sa bawat buhay ng bawat isa na siyang magbabago sa aming pong mga buhay ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon. We welcome you in this place. We acknowledge you in this place. And we will shout the victory this morning sa patuloy na magandang gagawin mo sa aming pong mga buhay. Patuloy nga po, Diyos, ikaw rin po ang mag-anoint sa bawat isang gagamitin mo dito sa harapan, especially to our Tatay Bishop na gagamitin mo mamaya to deliver your word. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagdakila, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Ito po ay aming binabalik sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen and amen and amen. Yung malakas mong palakpak para sa Diyos sa buhay. Yung mainit na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, pwede po tayong maupo sa sandlit. At meron po ba tayong bagong nakasama ngayong umaga pong ito? Pwede po bang tumayo lang po? Meron po bang bagong, yan, tayo po, yung mga bagong ngayon pa lamang po naka-attend sa gawain po ng Panginoon. Meron po ba? Praise God. Kung wala po, ma-challenge po tayo na magdala. Ayun pala, yung mga si Kuya. Sabi ko po, tumayo na agad. Paki-ano na po ng ating mga nagdala sa kanila. Praise God. So Kuya, gusto lang namin sabihin sa iyo, welcome ka dito sa pamilya ng Diyos at hindi ka pumapasok sa panibagong reliyon, kundi gusto naming maunawaan mo na dapat tayo magkaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos sa buhay. Amen po ba? At samahan na natin siya tumayo ngayong umaga pong ito. Tayo po yung magbatian ngayong umaga at tayo po ay magkamayan sa presensya ng Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Minsan pa mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Habang buhay, Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Sabi mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Minsan pa mahal na mahal. Mahal na mahal Sa huling kita. pagkakataon, Mahal na mahal kita sa Panginoon.
Praise the Lord! Hallelujah! Yung malakas na palakpak nga po, minsan pa habang tayo umuupo, ngayong oras na ito, at alam ko po na tayo ay may mga maiinit na pasasalamat at patotoo para ipagmalaki ang ginawa ng ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Sabi ng salita ng Diyos, kung meron man tayong ipagmamalaki, ang ipagmalaki natin ay yung mga ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, tawagin ko po ang unang magpapasalamat sa Panginoon. So tawagin ko na po na mabilis si Nanay Mai para magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah, praise God. Talagang muli pinapatunayan ng Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran ang kanyang kabutihan at kadikilaan sa ating buhay sapagkat matatapos na po ang renovation ng aming tahanan at hindi lamang po sa tahanan namin kundi po higit sa lahat sa gawain po ng Panginoon. At purihin po ang Panginoon sapagkat nakapagbukas na rin po kami ng bagong pwesto. Salamat talaga sa Lord sa kanyang kabutihan sapagkat kahit maraming hadlang, talagang kung tayo talaga sumunod sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung paano mo ako pinagtagumpay nung 3rd hanggang 5th, ngayon pagtatagumpayin mo ako kasi wala naman tayong ibang hinahangad kundi mapasaya natin ang ating Panginoon. Hindi lang po tayo ang mapasaya ng Panginoon, kundi pakahangarin din po natin na mapaglingkuran natin siya at mapasaya natin ang ating buhay na Diyos. Kaya ang Lord ang nakakasaliksik sa ating mga puso. Kaya salamat po kasi ang Panginoon ang nagsusupply sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Sabi ng kanyang salita, for God shall supply all our needs according to His riches and glory. At wala pong imposible, walang mahirap sa ating Diyos. Tayo po ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat talagang sasamahan po niya tayo. Pupurihin ang Diyos sa lahat talaga kasi talagang pinagtatagumpay tayo ng ating Panginoon. Sa bawat pagsunod natin sa ating Diyos na buhay, meron po talagang pagpapala. Kaya at the more po tayong lumago at maging matatag po sa lahat. Kaya pasalamat ako sa aking buhay na Diyos sapagkat talagang ginamit po niya ang ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. For God's glory lamang po, lahat. Salamat sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Yung malakas na palakpak para sa Diyos sa tagumpay sa ating pong mga buhay. So narinig po natin sa testimony ni Nanay Moe na ito, ang patotoo na talagang ang Diyos natin ang nagsusupply sa lahat ng ating pong pangailangan. Amen po ba? Kaya nga hindi problema yung pagpapala. Ang problema lang ay yung pagsunod. Amen? Kung mababasa natin yung Deuteronomy chapter 28, na kapag sumunod tayo, ang pagpapala mismo ang hahabol sa mga sumusunod sa ating pong Diyos sa buhay. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, naniniwala ako na tayo may mga maiinit na pasasalamat pero daanin lang natin sa pagpupurit pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise God. Sige po, yung palakpak po ng mga gising. Yan. Yung palakpak po ng alab. Yan. Dapat pala alab yung palakpak. Yan. Sino pong excited na magpuri sa ating Panginoon? Sabi po na Psalm 34 verse 1, I will praise the Lord. Sa ibang version, I will bless the Lord at all times and His praise will always be on my lips. Sabi mo sa katabi mo, kahit mainit, dapat lang palang nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen? Again, sino pong naiinitan? Taas ang kamay. Yan, kung naiinitan kayo, sabi mo sa katabi mo, dapat mas lalong maalab ang pagsamba mo sa Panginoon. Amen? Ngayon, sino nang nag-aalab na magpuri sa Panginoon? Kung ready na po tayo, sama-sama po tayo sumamba. Pwede po bang isigaw natin na malakas? Jesus! Sige po, sama-sama natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! I will never stop praising you. With every breath I'll never
stop praising you. With every step I'll never stop praising you. For you are my reason to live. Say I will never stop. Never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop praising you. For you are my reason to live. Sing it one more time, we say, praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop praising you. For you are my reason to live. Say I will praise you. I will praise you in times of troubles. I will praise you in times of joy. I will praise you in times of trials. I will praise you forevermore. Everybody say, I will never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop praising you. oh, you are my reason to live. Hey, everybody say, Never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop praising you, for you are my reason to live. One more time. I will praise you in times of trouble, I will praise you. in times of joy. I will praise you in times of trials. I will praise you forevermore. I will never stop. Never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop. You are my reason to live. I will never stop. I'll never stop praising you. With every breath I'll never stop. praising you. With every step I'll never stop. praising you. Oh, you are my reason to live. Say you created me to bring you glory. You created me to bring you honor. You created me to bring you pleasure. You created me to praise you forever. One more time, you created me. Created me to bring you glory. You created me. You created me to bring you pleasure. You created me to praise you forevermore. Everybody say, Never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop praising you. For you are my reason to live. I will never I will stop. never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you. With every step I'll never stop praising you. For you are my reason to To live. O, ganito gagawin po natin na sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba magpuri sa Panginoon? Tanungin mo kung handa na magpuri sa Panginoon. Sumigaw ng amen yung handa na magpuri sa Panginoon. O, yung kakanta ng stanza 1, babae. Okay? O, stanza 1 ha. I will praise you. Let's go, girls. I will praise you in times of troubles. I will praise you in times of joy. I will praise you in times of trial. I will praise you. O, kakanta yung mga lalaki. Second stanza. Let's go, boys. You created me. You created me to. Mga lalaki, nasan kayo? You created me to praise you forevermore. Oh, one more time, girls. Say. I will praise you in times of troubles. I will praise you in times of joy. I will praise you in times of trial. I will praise you forever. One more time, boys. Tingnan natin pa. Let's go. You created me to bring you glory. You created me to bring you honor. You created me. To bring you pleasure. You created me. Oh, sabay ha, sabay. First stanza, second stanza, boys and girls. Let's go. You I will created praise you in times of troubles. I will created praise me you in times of joy. You I will created praise me you to in bring times you of pleasure. joy. You I will created praise me you. to praise you forevermore. Sabay-sabay, I will never stop. I will never stop praising you. With every breath I'll never stop praising you.
till the end. Say, I'll never I stop. will never stop praising you. With every breath, I'll never stop praising you. With every step, I'll never stop praising you. For you are my reason to live. For the very last time, I will never stop praising you. With every breath, I'll never stop praising you. With every step, I'll never stop praising you. For you are my reason to live. Say, I will sing your praises, giving thanks forever. I will worship you with all my heart. I will sing. I will sing your praises, giving thanks forever. I will worship you with all my heart, with all my heart. Hey! Your love, your love. Love endures forever. Your love and grace Now now words. So here I am, I give you praise. I say You, you, Lord, I give my praise. I will sing. I will sing your praises, giving thanks forever. I will worship you with all my heart. I will sing. I will sing your praises, giving thanks forever. I will worship you with all my heart, with all my heart. Hey! Hallelujah! Your love, Your love endures forever. your love, embrace my words. So here I am. So here I am, I give you praise. I say you, Lord, I give my best. I will sing, your praises, giving thanks. forever. I will worship you with all my heart. I will I sing. will sing your praises, forever. I will worship you with all my heart. Say, I will sing your praises, giving thanks forever. I will worship you with all my heart. I will sing forever. I will sing forever. Say, I will sing. I will sing forever. Everybody clap your hands. I will clap forever. Say, I will clap. One more time. Now gonna stomp your feet. I will stomp. I will stomp. I will stomp. I will stomp. Now you have to move your body. I will dance. I will dance. I will dance. Oh, ibang galaw naman. I will dance. I will. I will dance. Ready na kayo? Ready na ba kayo? I will dance. Now we're gonna shout. Shout. Everybody shout. Jesus. Yeah, 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 yeah. I will shine together Forever. Somebody
scream. I will shout. Oh, Hallelujah. oh. For the last time, somebody I will scream. shout. Hallelujah. Now everybody shout. I will shout, 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 shout. Forever. I will shout, 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 Forever. Wait. Sabihin mo sa katabi mo, yung lundag mo pang may init. Sabihin mo, sama-sama tayong pawisan, wag lang kami. Dapat lahat tayo pinapawisan para sa Panginoon. Amen po ba? O, sabihin mo sa katabi mo, bumigay ka na. Bumigay ka. Pero sabihin mo, bago ka lumundag, ngumiti ka naman. Yan, ganun na. O, handa na ba kayo lumundag? Yeah. Handa na ba kayo lumundag? Are you ready? 1, 2, everybody! Shout, 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 shout. Ha! Everybody jump down! Shout, 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 shout. Forever. Hey. I will shout, 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 shout. Forever. Wait! Huli na lang to. Sabihin mo, practice na natin to sa Sabado, okay? Huli na lang. Yung lundag pang kuneta, okay na po ba kayo doon? Okay lang po ba yun? Are you ready? Oh, isang lundag na lang ha. Lundag pang kuneta. 1, 2, 1, everybody! Shout, shout, hot, hot. Hey. Shout, 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 shout. Hey! Jesus, 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 I will Jesus, dance. Jesus. I will sing. I will sing. Forever, I will sing. Forever, I will sing. Forever, I will I will sing. forever. Let's sing for God. I will sing. sing. Forever, Everybody worship now. Oh, forever, sing of your love, sing I of your will love. sing. Sing. Forever, Oh, I will sing. forever. I will sing forever. Everybody sing your praise now. Oh, we sing your praise. We sing your praise. We sing your praise. Oh, I'm gonna worship you forever. Forever. And I will sing. And I will sing. Forever. Oh, begin to worship the Lord. Be exalted, be exalted, be exalted. Forever and ever. Oh, we worship you. Lord, your word says, time will come that the Father will see for a real worshipers that will worship in spirit and truth. Here we are. We worship you for who you are. God, you are spirit. And we worship you in spirit and in truth. Ooh, oh, oh.
Jesus, Jesus. You are holy. You are holy. You are righteous. You are marvelous. Jesus, Jesus, you are glory. You are glorious. You are victorious, 'cause you reign forevermore. Jesus, Jesus, and we worship you. No other like you. And we worship you. And we worship you. Jesus, Jesus, and we worship you. We worship you. No other name like you. Worship you. And we worship you. Jesus, Jesus. You are more than enough. You are more than enough. Yes, you are. You are more than enough. You are more than enough. Jesus, Jesus. You are more than enough. You are more than enough. You are more. Come on, church, let's just declare it today. That's Jesus. You are more than enough. Say Jesus. 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 You are more than enough. You are more than enough. Yes, you are more than enough. You are more than enough. Jesus. We just declare you are more than enough, God. You are more than enough. You are more than enough. Say Jesus. You are more than enough. Jesus. Jesus. And we worship you. And we worship you. And we worship you. Worship you. And we worship you. Jesus. Jesus. And we worship you. And we worship you. And we worship you.
I exalt thee. Oh, Lord. Together we say, I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. I exalt
Oh Lord, I love you. Oh Lord, Jesus, my God. You are Jesus, worthy to be praised, Lord. You are holy, holy God. Holy, holy. You're worthy, We love you, worthy. God. The Lamb of God is worthy to be praised. His name is Jesus. His name is Jesus. You're my The wonderful name, the I beautiful shall not be in want. name. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. We worship He's you, always with me. Jesus. Mercy, your goodness, follow after me. Every time there's that you alone. You were faithful. Every You knee were will bow. faithful. You were faithful. Before you, Jesus. Oh, You were holy. You hallelujah, were righteous. hallelujah. He's my overflow. He's my overflow. Jesus. My cup never run dry. He's out. Jesus. He's my overflow. He's my overflow. You worthy of it all, Jesus. He's my overflow. Holy is your name, Never run dry. Jesus. You'll never through. Oh God, Yes, God. we worship you. The Lord is my light and my strength. Whom shall I fear? The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He lead me in green pastures. He restore my souls. Lord, you have prepared a table upon my enemies. My rod and staff. You have anointed my oil. God, you have anointed my head with oil. And my cups never run dry. Surely the goodness and mercy of the Lord will come after me all the days of my life. And I will praise the Lord forevermore. God, you are more than enough. Higit sa mga nangyayari sa sitwasyon na meron kami, our hearts really longs to honor and worship you because you alone are God. You are God who sits upon the throne and you control everything. We bow down before your sovereignty. We bow down before your holiness, before your righteousness, before your kingship and lordship. And with all respect, maingat po namin sa iyong ibabalik ang lahat-lahat sa amin sapagkat ang lahat ay nagmula sa iyo at ang lahat ay para sa iyo. We give you the praise and we give you the glory in Jesus' name. And let the church says, Amen and Amen. Praise the Lord. I believe that we are blessed sa ating pong pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? At ngayong oras na ito, tayo naman po ay patuloy na magbibigay ng ating pong mga ikapu at handog sa ating Diyos na buhay pagkat alam natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa ating mga buhay. Amen po ba? So kung tayo po ay may kagalakang nagbibigay sa Panginoon, alam ko po na ang Diyos ay lagi ring nagagalak na tayo po'y pagpalain. Amen po ba? Pakitignan nyo nga yung inyong katabi kung mukhang pinagpala. Mukha po bang pinagpala? Hindi mukhang nalugi? Amen po ba? At sabi ng salita ng Diyos sa ating pong pagbibigay sa 2 Korinto chapter 9 verse 6 to 7, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? So dapat sa ating mga puso, sa pagbibigay ng ating mga
ibibigay sa Diyos ngayong umagang ito, paalala lang sa atin ng ating Panginoon na dapat magbigay po tayo ng may kagalakan. Amen po ba? Pagkat doon nalulugod ang Diyos. Aanuhin ng Diyos ang napakalaking ibibigay mo kung labag naman sa ating kalooban. Amen po ba? Lagi nga po tayong may sinasabi dito sa ating pong pagbibigay at parang pabiro pero may katotohanan lagi natin sinasabi, mas maigi nang magbigay ng pisong nakangiti kaysa 1,000 nakasimangot. Amen po ba? Dahil mas katanggap-tanggap sa Panginoon yung binibigay mo yung pagkakaloob mo ng may kagalakan kesa naman labag sa iyong kalooban. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, alam ko pong excited na tayo. Maalab tayo ngayong umagang ito na ibibigay yung ating mga ikaputhandog. Kaya ilabas na po natin, tayo po'y pumikit at tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil meron kaming opportunity para kami po ay mapagpala ngayong umaga pong ito. Naniniwala po kami na ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. And Lord, alam po namin na malulugod ka kung ibibigay po namin yan ng may kagalakan. Kaya sa oras na ito, ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin yung kagalakan namin sa pagbibigay. At habang ibinibigay namin ito, naniniwala po kami at sinabi mo nga po yun sa iyong salita na kapag kami ay nagtanim ng kakaunti kami aanin ng kakaunti at kapag kami nagtanim ng marami kami aanin ng marami. Tunay nga po, Diyos, siksik, liglig at umaapaw ang iyong mga pagpapala sa mga tapat na nagbibigay sa inyo. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin sa lahat po ng aming pangailangan. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. As we give, Lord, we believe, God, that you will protect us, hindi lang financially, but in all aspect of our lives, sa aming pong pagbibigay ng aming mga ikaputhandog. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Ikaw po ang Diyos na magpala sa bawat buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Blessing when we come in, blessing when we go out. Blessing is falling when we obey. Blessing when we come in, blessing when we go out. Blessing is falling when we obey. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Far above we could ever ask, far above we could ever think. God is able, He is able. Hallelujah! So this month, our topic is on fire to disciples. Alab sa pagdidisipulo para lumawak. Alab sa pagdidisipulo para lumawak. Ano? Sino dito ang gustong maging disipulo ng Panginoon? Alam niyo yung mga tinawag ng Diyos, hindi lang tayo tinawag para maging Kristiyano, para maligtas. God wants us to be the disciples of God. Maging disipulo tayo ng Panginoon. Hindi lang sasabihin natin, tinanggap ko na siya, ligtas na ako, okay na. Being born again is not enough. We need to be a disciples of God. You need to be a disciple of God. Amen? Lahat tayo. Kailangan natin maging disipulo. Kaya nga doon sa Matthew 28, verse 19 to 20, sabi doon, therefore go and make disciples. Alam na natin lahat yan. Paulit-ulit na. Humayo kayo. Ano? At gawin yung disipulo ang lahat ng bansa. Listen. Doon sa Norway, meron po doong lugar na end of the earth. Katapusan na ng mundo. Sabi namin, bakit tinawag na katapusan ng mundo to? Kasi pinuntahan namin eh. Sabi ni Pastor Joseph, kasi hanggang dito na lang ang kalupaan. Tumingin ka dyan, dagat na wala ka nang makikita.
wala ka nang makikita kasi karagatan na lahat yan. So that's why they call this the end of the earth. Dulo na yon. And then the Lord reminded me, dinala kami ng Panginoon sa Israel, sa Jerusalem, and now, tinatapakan ko ang dulo ng daigdig. Hallelujah! 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 At nakapangaral ako kung saan nandoon ang dulo ng daigdig. Wow! Come on, church! Come on, church! Hallelujah! Come on, church! Hallelujah! You are blessed beyond measure. We are blessed beyond measure. Kung ang tatay nyo ay ginagawa ng Diyos ang ganon, kung anak ko kayo, mararanasan nyo ang mga bagay na yon sa pangalan ni Jesus. Claim it. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Kaya nung nandun ho kami, nagpipicture-picture kami, but deep in my heart, grabe yung nararamdaman ko. I was so thankful. Lagi namin na pag-uusapan mag-asawa, isipin ba natin to, mangyayari sa atin to? Samantalang nung nag-i-start ang church sa Mandaluyong, nagugutom nga tayo. Wala nga tayong pangbayad sa pang-upa ng bahay na tinitira natin. Just because we just receive 500 pesos a week, kulang pa sa pagkain. Hello? Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Usap kami mag-asawa. Inisip ba natin mararanasan natin ang mga bagay dito ito? Only by the grace of God. Only because of the Lord. Only because we obey God. Only because we obey God. I said only because we obey God. So kaya nga ho, actually, the main purpose of the church is to make disciples. Gumawa ng disipulo. Pakitanong nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo, disipulo ka na ba ng Diyos? Hello? Did you know when I obey God, when I surrender my life to Jesus, kinakailangan kong isuko ko yung buhay ko at maghintay ng tamang panahon sa pag-asawa. Mga kabataan, I want to hear your amen. Ano, kaya yung mga, ang aga-aga pa, akala mo naman kung makapanligaw, wagas, wala pa nga mga ipapakain. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Yung mga kabataang lalaki na kung makapanligaw, akala mo ang dami ng pera. Akala mo I tell you mga kabataang lalaki, ang pagbo-boyfriend, girlfriend ay hindi yan laro. Hindi yan gagawin mo para lang may masabi kang girlfriend at magkakasabi kang boyfriend. Para meron kang makikita at meron kang makakalambingan. Kasi ang pagbo-boyfriend at pag-girlfriend ay hindi lambingan. It's a commitment. Hello? Nawala ang amen ng mga kabataan. Nandiyan pa ba kayo? Hindi ako magsasawang magsabi nito kasi gusto kong maging maayos ang buhay nyo. Gusto kong maging maayos kayo. Amen ba? Hallelujah. Ayusin nyo muna buhay nyo bago kayo mag-boyfriend at mag-girlfriend. Amen ba? Come on. Nandiyan pa ba kayo? Ayusin nyo muna buhay nyo. Magtapos muna kayo ng pag-aaral nyo. Tumatahimik ka. Tumatahimik ka. Nandiyan pa ba kayo? Minsan may nagtanong sa akin, kailan po kami dapat? Sabi ko, pag alam mong handa ka na, hindi kita pipigilin. Tanungin mo sarili mo, handa ka na ba? Tanungin nyo muna sarili nyo, disipulo na ba ako ng Diyos? Because you cannot be a good example to your girlfriend and to your boyfriend unless you become a disciples of God. Amen ba? Amen ba?
Hindi pwede mangyari yun. Hallelujah. Naranasan ko that I need to surrender my life to God. I need to obey everything unto God. Suko lahat sa Kanya. Kasi ang pagiging disipulo, kung gusto nating lumawak, ang maraming disipulo, may bunga yan. May nakikitang bunga. Amen ba? Parang tumatahimik na yata. Kanina, malakas ang amen. Pagdating ng blessing, pag-review ka, parang mahina na. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah! You know, when the Lord called us in John chapter 15, verse 16, He said, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, in my name the Father will give you. Mahalaga maunawaan natin to. The Lord appointed us to go and bear fruit. You know, when we make disciples, when you become a disciples of God, you start to disciples others. Mahirapan ka magdisipulo ng iba kung ikaw mismo hindi disipulo. Mahirapan ka mag-share sa iba kung ikaw mismo kailangan mo pang sharean ang sarili mo. Hello? Bakit ako ganun katapang mangaral ang salita ng Diyos? Bakit ako ganun katapang mangaral kahit sino pa ang kaharap ko? Kahit sa iba't ibang bansa? Because I know where I stand in the name of Jesus. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Bakit si Adan at si Eva nahiya nung nagkasala na sila? Because they know they committed sin. Yun din yung nararamdaman ng mga taong alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Walang lakas ang loob lumapit sa Diyos. But God is always there to welcome those people who are willing to surrender their lives to God. Hindi naman magtataboy ang Diyos. Amen ba? Hindi naman magtataboy ang Diyos. Hindi naman tayo palalayasin ng Diyos pag nagpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Gusto nga ng Panginoon magpakababa tayo sa harapan niya. Because I tell you, nung pinili ka ng Diyos, ang pagkapili sa'y mananatili hanggang pagbabalik ng Panginoon. Hindi magbabago. Amen? May mga pagkakataong parang ang hirap nating sumunod, pero pinagtitiisan tayo ng Diyos. Hallelujah. And I tell you, if you want to be blessed, if you want to be fruitful, obey now. Ngayon pa lang, sumunod ka na. Ngayon pa lang, sumunod ka na. Because you are wasting your time. Kaya natatagalan tayong marating yung dapat nating marating just because hindi tayo sumusunod ng ayos sa Panginoon. Hindi natin nilalakaran yung pinapalakaran sa atin ng Diyos. Well, ang nasa harapan nyo'y buhay na patotoo. Ang tatay nyo'y buhay na patotoo. Wala akong pwedeng ipagmalaki, kundi ang Panginoon. Wala akong pwedeng ipagyabang, kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala akong pwedeng sabihin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kung anong meron ako at meron ng pamilya ko. Amen? At meron ng church na ito. Hallelujah. Amen ba? Amen ba? And the source of our blessing is God. The source of our blessing is God. So if you disobey God, you miss the source of your blessing. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Kaya sabi ko kay Sitat, sinong maniniwala na hindi tayo milyonaryo? Saan-saan tayo pumupunta?
Sabi ng most na nag-comment po sa post ko, mga pastor, you are blessed. You are highly favored. Yung mga nilalagay nila mga comment doon sa aking mga post. Actually, pagpunta ho namin ng London, gusto na nila mamasyal. Sabi ko, ayoko muna mamasyal kahit sa Italy. Sabi ko, ayoko muna mamasyal hanggat hindi kami nakakapag-minister. Because the main reason why we are here is to minister. Amen ba? Hindi naman talaga yung pasyal, bonus na lang yun. Yung pasyal, bonus na lang yun. Ang totoo, kaya tayo dinala ng Diyos para magamit ang Diyos. Para magamit para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. And if you want to be used by God mightily, may kalakip na pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Come on. Come on, church. Come on, church. Hallelujah! God wants us to be fruitful. Yun ang totoo. Nais ang Diyos sa tayo ay maging fruitful. Nais niya na gawin natin yung mga dapat nating gawin. At para tayo ay makalakad sa paggawa ng disipulo, sa pagdami ng disipulo mula sa ating buhay. Alam niyo ba na ang salitang disciple came from the root word discipline? Ang disipulo ng Diyos, disiplinado. Sabi mo sa katabi mo, disiplinado ka ba? Didisiplina natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Disciple is from the root word discipline. That's why when we said we are disciple, we are disciplined person. Disiplinado kang tao. Hallelujah. Kaya mong disiplinahin ang sarili mo. Kaya kung ikaw ay disipulo, hallelujah, ikaw ay disiplinado. Hallelujah, disiplinado. Saan? Disiplinado sa oras mo. Kasama yon. Disiplinado ka sa oras. Dapat ang mga Kristiyano hindi nalilate. Come on, church. Andiyan pa ba kayo? Disciple eh. You know, we can never disciple other people unless we are disciple already. Mahirapan ka. Mahirapan ka magdisipulo. Bakit? Ikaw hindi ka pa disipulo eh. Lagi nyo naririnig sa akin, hindi ka makapagbibigay ng wala ka. Amen ba? Hindi mo may bibigay ko yung wala sa iyo. Hindi ka ba makapagbibigay ng 1,000 kung wala ka 1,000? Hindi ba ka makapagbibigay ng disiplina kung wala ka disiplina? Nandiyan pa ba kayo? Kaya nga doon sa unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 27, subalit dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon, hindi ako maalis sa paligsahan sa pagkatapos kong mangaral sa iba. Hindi siya maalis. Kasi siya mismo, si Pablo mismo, dinidisiplina niya sarili niya. I discipline myself as well. Kahapon, pagtulog namin, nagising kami 1:00 na ng hapon. Di talaga kami kasi yung oras doon ngayon, maga pa lang. Madaling araw. 5:00 ng madaling araw. 4:00 pa pala. 4:00 pa lang ngayon na madaling araw doon. So, kung nandun pa kami, kasarapan pa lang ng tulog. Kaya, kanina talaga, pagkatapos ng service, naantok ako, gusto ko matulog. Kasi
nadala mo pa yung pagtulog mo doon ng ganung oras. Kasi I need to sleep. Kasi tuturo ako eh. Napapagod. Tapos pinapasyal kami, so pagod ka. Kailangan mo magpahinga. Pipilitin mo yung sarili mong tumulog talaga. Kasi you need the rest. Hallelujah. So I discipline myself. Nagtuturo ako doon kasi isa sa problema ng mga Filipino kahit sa ibang bansa, pagiging late. Hello? And I don't want to be late kasi magtuturo ako. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? If you are disciples of God, one of the things na nakikita dapat sa iyo, disiplinado ka. At sa anumang mga bagay ka dapat disiplinado. Disiplinado ka sa oras. You know your time is precious. May kasabihan tayo, time is gold. Pero mukhang ang mga Filipino, hindi inaaring gold ang oras. Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Time is gold. You know? Disiplinado sa oras. Si Pablo mismo nagsabi, dinidisiplina ko ang aking katawan. Dinidisiplina po ba natin ang ating katawan? Walang makasagot. Hello? Dinidisiplina ba natin ang ating katawan? Parang di makasagot. Guilty tayong lahat. But you know, being a disciples of God, disiplinado tayo. And if you are, kung ikaw ay disiplinado, kahit yung oras mo, ilalagay mo sa tama. Yung mga pagdalo mo sa mga gawain, not only pagdalo sa gawain, kahit pagpasok sa, bakit pag sa trabaho ayaw natin malate? Sa school, ayaw nating malate. Kasi alam natin, hindi na tayo papapasukin at makaka-apekto ito sa grades sa atin. Bakit pag sa Diyos, okay lang malate? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Hindi ba? Parang it's so unfair to do that. It's so unfair that it's easy to be late if you are going to church. Pero yung mga nakikipag-date, yung mga nanonood ng mga telenovela, hindi na late. Always on time. But for God, sometimes we became late. Alam nyo, isang bagay ang natutunan ko sa harapan ng Panginoon. You know, sabi ko, anong tanim natin, aanihin natin. Did you know that most of the time, kaya kahit ang pagpapala natin late because we are always late? We are planting being late. That's why even the blessing is late. Nandiyan pa ba kayo? Parang parang natutulala kayo. Hello? Disiplinado ang disipulo ng Panginoon. Disiplinado kahit sa oras. Disiplinado sa pagsunod. I love yung shinare ni Kuya at ang ilang mga kapatiran, yung babaeng nag-preach. And sabi niya, marami daw Kristiyano ang na-o-offend, nasasaktan sa mga pagkokorek ng pastor, ng mga manggagawa, nawawala sa church kasi kinokorek at ayaw sumunod, kaya nawawala sa church. Tapos kapag ka nawala sa church, ang sinisisi si pastor.
Hindi nakikita yung pagkakamaling ginawa niya. Nakakalimutan na kaya itinutuwid may mali. Trabaho namin mga pastor ang magtuwid ng mga mali. At kung hindi kami magtutuwid ng mali, aalis na lang ako sa pagpapastor. Hello, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? In the last days, ngayong huling panahong ito, alam niyo ho ba? Ngayong huling panahong ito, kokonti na lang ang nangangaral ng totoong pangangaral. Karamihang nangangaral ngayon, naghehele na lang. Karamihang nangangaral ngayon, matatamis. Matatamis sa pananalita na yung mga Kristyano. Amen. Kaya yung mga buhay hindi naaayos. Pag uwi sa bahay, ganun pa rin ang buhay. Hello? Being a disciples of God ay disiplinado sa pagsunod sa Diyos. John 8:31, 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayong ay tunay na mga alagad ko. Ang disipulo, para makarami tayo, dapat may disiplinado sa pagsunod. Kahit na ayaw natin, dahil gusto ng Diyos, susunod pa rin tayo. Kahit na mahirap gawin, dahil gusto ng Diyos, gagawin pa rin natin. Alam niyo, nung ako'y tinawag ng Diyos sa lugar ng Cavite, ayaw ko. Kasi sanay ako sa city. Tapos dinala ko ng Lord sa probinsya, Tubuhan. Tapunan pa ng patay. So sino malilibang doon? Lumaki ako dito sa Metro Manila. Actually, dito ako sa Mandaluyong halos lumaki. Tapos bigla ka mapupunta sa isang lugar na tahimik. Siyempre, ayaw mo. 4:00 pa lang ng hapon ng mga panahong yon, hindi kagaya ngayon. May mga humuhuni ng ibon at mga kuliglig. So nagsisimula na ako umiyak. Ayoko nito, Lord. Aliwin mo ako, Lord. Ayoko ng ganito. Hindi ako sanay dito. So, in my decision, kung tatanungin mo yung sarili ko, babalik na ako sa syudad. But because tinawag ako ng Diyos doon, mananatili akong susunod sa Diyos at gagawin ko ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin. That's obedience. Pagsunod. Hallelujah. Ang biro ko na nga lang noon pagka merong, kasi dati noon nasa Pasig kami, paglalabas sa mga nagtatrabaho, ititreat kami sa KFC, sa mga kainan. Nililibang ko yung sarili ko. Sabi ko, kahit na wala kaming KFC dito, meron naman kaming pinyang sariwa. Meron naman kaming mangga. Meron naman kaming ilog na mauulian ng mga hipon. No? Nililibang ko yung sarili ko. Hallelujah. Why? Because I know my calling. Alam nyo ba tawag nyo? Wala nang maka-amen. Alam nyo ba tawag nyo? Wala talaga maka-amen. Alam nyo ba tawag nyo? Of course, ang unang tawag nyo ay pagiging Kristiyano. Anak ka ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, dapat nakikita ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? And if the works of God is seen in your life, you will become a disciple of God. Amen ba? Magiging disipulo ka. At kasama doon, ang disiplinado ka sa pagsunod sa Diyos. Ang disipulo ay disiplinado sa pagsunod sa Panginoon kahit na mahirap. Kahit na parang ayaw mo. Yung pong mission natin sa Vietnam, Cambodia at Thailand ngayong darating na Mayo. Nagme-message sa akin yung mga sasama. Sabi nila, Tatay, sama po kami.
masaya po kami na mangyayari ito. Dati po, pinapangaral nyo lang to. Pero ngayon, mararanasan na rin po namin. Makakasama na kami na lumabas ang bansa para magmisyon. Hallelujah! Hallelujah! Tuwang-tuwa yung mga kabataan na dati, walang pera. Yung mga kabataan na dati pabigat. Pero ngayon ay pinagpapala na ng Diyos. Ngayon ay nakakaranas ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi natutong sumunod sa Diyos. Natutong gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Natutong bagamat mahirap sa kanila ang sumunod, pero sumusunod pa rin sa kabila ng pagiging mahirap na pagsunod. Ang mahalaga, makasunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Amen? Sabi nga, pag sumunod tayo, di natin alam kung anong mangyayari. Pero, alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa atin. Sumunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Disiplinado sa pagsunod. Disiplinado sa pagsamba. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Sino dito mga disiplinado sa pagsamba? You know, si David, he commanded his body, bless the Lord, O my soul. Doon sa Psalms 103, tinuruan niya ang kanyang katawan na sambahin ng Diyos. May mga time, pagod tayo. Amen ba? Amen ba? Sino ditong pagod ngayon? Sinong antok ngayon? May mga inaantok kasi puyat. Puyat sa pagko-computer. Puyat kalalaro. Puyat kapapanood ng kung ano-ano. You know what? When we are disciples of God, we are ready. Disiplinado tayo maging sa pagsamba. Handa tayo. Handa yung mga sarili natin. And even in the time that we are so tired, we command our body to bless the Lord. We command our body to worship the Lord. Amen? Uutusan natin yung ating mga katawan. Uutusan natin yung ating mga kaluluwa. Yung ating mga espiritu. Si David nga, pati yung atay niya, yung bituka niya. Mga laman loob, inutusan niya, sambahin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, in all that is within me. Lahat ng nasa kaloob-looban, inutusan niyang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Ang disipulo ng Diyos, disiplinado sa pagsamba. Amen? If we want to make disciples, ano bang disipulo? Kasama dyan, sasamba. So, kailangan maipakita mo, disiplinado ka pagdating sa pagsamba. Maayos kang sumasamba. You can shout, hallelujah. You can clap your hands with a big shout of triumph. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ang malakas sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. 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 Disiplinadong pagbibigay. You know, one of the things that is really hard as a disciple, yung pagbibigay. Hello? In terms of money. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, dapat disiplinado ka. Kahit sa pagbibigay. Sabi mo, dapat disiplinado ka. You know, if you want to harvest, you need to give. Amen ba? Yung nagbayad sa hotel namin, hindi mumurahing hotel, yung pinagdalahan sa amin sa Paris. Sabi niya sa akin, I want to plant a seed in your life.
Hallelujah. Gusto ko magtanim ng binhi sa buhay mo para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya, wala kang babayaran. Ako ang nagbayad ng hotel niyong tutuluyan. Hallelujah. Bawat lugar na aming puntahan, except sa Norway, dinala kami sa hotel. Hallelujah. 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 Why? Because we planted a seed for that. Simula pa lang, bata pa lang kami, kabataan pa lang kami, we started to plant a seed. Kaya wag niyo sabihing, estudyante pa lang kayo, kabataan pa lang kayo, dapat nagsisimula na kayong magtanim. Eh kung ang itatanim nyo ay walang kabuluhan, wala kayong aanin sa darating na panahon. I tell you, start now to plant a seed. Disiplinahin nyo na yung mga sarili nyo sa pagbibigay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Huwag kang kuripot sa Diyos. Alam nyo, nakakatakot kayo mangaral sa pagbibigay kasi ang daming lumalabas sa parang sinasabing pera-pera ang mga pastor, but in reality, ako malakas ang loob ko, walang pastor na mukhang pera. Maribang na lang impostor. Hello? Hello? Malakas ang loob kong sabihin to because during the time ng church ay wala pang kakayanan, we planted a seed for this church. Yung mismong pera namin, supposed to be kakainin namin at ibibili namin para sa amin na ibabayad namin sa pang-upa ng ginagamit na church dito sa Mandaluyong. Hindi namin sinasabi yon. Treasurer lang nakakaalam. Kaya dumating yung time, nagkaroon ng utang ang church sa amin na 100,000 plus. Sabi ni Ate Arn, Tatay, magbabayad po ang church pagka medyo maluwag-luwag na. No, medyo maluwag-luwag na, maghuhulog-hulog na po ang church. Sabi ko, wag na. Pero nung oras, yung mga panahong yun na tumanggi ako na wag na, kailangan pa rin namin ng pera. Nandun pa kami sa sitwasyong mahirap pa ang sitwasyon namin. But I said, wag na. Ang Diyos na lang ang magbabayad sa amin. Kasi pag ang Diyos ang nagbayad, siksik, liglig, umaapaw. Amen ba? Siksik, liglig, umaapaw. More than what we expect. Hallelujah. Amen ba? Kita nyo naman ngayon. Grabe si Lord. So, disiplinado. Kahit na sa pagbibigay ang disipulo. And we want to disciple here who is really committed and dedicated to God. Ayaw natin ng mga pipitsuging Krisyano. Amen? Ayaw natin ng mga pipitsuging Krisyano. We are in the last days. We are in the last days. Nasa uling panahon na tayo. Ang paglakad ng mga mananampalataya ngayon ay dapat naiayos na. Mag-ayos na tayo sa harapan ng Panginoon because Jesus is coming. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is coming. Sino ho dito mga disipulan na ni Lord? Ang disipulo ni Lord, disiplinado sa pagbibigay. Disiplinado sa pagkain ng salita ng Diyos. Disiplinado sa pananalangin. Disiplinado sa pagpapasakop sa Panginoon. Di ko na siya isa-isahin because it's already time. Pero yan ang disipulo. Disiplinado. Sabi mo sa katabi mo, disiplinado. Ngayon, tanungin natin yung ating mga sarili, disiplinado ba tayo? Ang disipulo ay disiplinado sa pagpapasakop sa Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, disiplinado sa panalangin, disiplinado sa pagkain ng salita ng Diyos, disiplinado sa pagsamba, disiplinado sa pagsunod
at disiplinado sa oras. Ngayong araw na ito, we want to be a disciples of God. How many of you wants to be a disciples of God? Shall we all stand up right now in the presence of God? Hallelujah. I want you to close your eyes right now in a very short time because it's already time. I want you to talk to the Lord. God wants us to experience His power, His blessings, everything that we need. Gusto niya maranasan natin. Pero maging disiplinadong disipulo tayo. Sapagkat ang disipulo ng Diyos, disiplinado. Disiplinado ka. Disiplinado ang oras mo. Disiplinado ka sa pagsunod sa Diyos. Uunahin mong sumunod kesa sa sarili mo. Uunahin mong gawin ang pinapagawa ng Diyos kesa sa kagustuhan mo. Disiplinado ka maging sa pananalangin, maging sa pagkain ng salita ng Diyos, maging sa pagbibigay, maging sa pagpapasakop sa Diyos. May mga time, ayaw natin, mas gusto natin, yung mga sarili natin ang mga sunod. Pero dahil sa may sinasabi ang Diyos, kahit mahirap, susunod tayo kasi nagpapasakop tayo sa Panginoon. Hallelujah. How many of you here are willing to obey and surrender? How many of you here are willing to be disciplined as a disciples of God? Oh, Rabba Shakata Rabba Baba Sunod ako. Thank you, Jesus. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Habang tayo nakayuko at nakapikat, ilan sa ating mga naririto ang handang sabihin sa Diyos sa oras na ito, Panginoon, gusto ko maging totoong disipulo mo. Disiplinado sa lahat ng mga bagay. Gusto ko maging disipulo mo at makapagawa ng disipulo para lumawak ang maraming disipulo. Hallelujah! Sino dito ang magsasabi, Panginoon, idisiplina mo ang aking sarili. Handa ako magpadisiplina sa iyo, Panginoon. Ano mang bagay na kailangan kong isuko, ano mang bagay na kailangan kong gawin, ngayong oras sa ito, narito ang buhay ko. Handa ako magpadisiplina sa iyo. Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kahit na saan pa man. Yes, Lord! Kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Kahit na saan pa man. Yes, Lord! Kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay sunod ako. Yes, Lord! Kahit na. Yes, Lord! Saan pa man. kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. I want those, yung mga gustong
maging disipulo na may disiplina, raise up your hands. I just want to pray for you right now. Wherever you are. Hallelujah. Yes, Lord. May pinapagawa ang Diyos sa iyo. May pinapagawa ang Diyos sa iyo that you need to surrender. You need to obey. You need to obey. Raise up your hands to God. Taas mo na mataas sa mataas ang kamay mo sa Panginoon. Because God is here and He's stealing you. 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 He's stealing you right now. Oh, Rabakata Rabababashande. Yes, oh God. Hipuin mo, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa. Nakikita mo ang mga kamay na yan, Panginoon. Nakikita mo ang mga kamay na yan. Nakataas sa iyo at nagsasabi, Panginoon, narito ang buhay ko. Gawin mong isang disipulong disiplinado sa lahat ng bagay, sa pagsunod sa iyo. Hallelujah! Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man, sa tawag mo, Jesus ay susunod. raise up your hands, yung mga nakataas. Ayan, hallelujah. Taas yun na mataas sa mataas. Hindi na ako mag-altar call because it's already time. But I want you to be touched by God wherever you are. I want you to be touched by God wherever you are. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, touch. Touch by the power of the Holy Spirit. Touch by the power of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit touch you. Wherever you are in Jesus Christ's name. Panginoon, hubugin mo ang aming katauhan. Ayusin mo, Diyos. Hubugin mo ang aming mga pagsunod. Hubugin mo kami sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, linisin mo ang dapat linisin. Ayusin mo ang dapat ayusin sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, yes. Let the touch of God, let the touch of God, let the touch of God be with you right now. Touch, touch by the power of the Holy Spirit, wherever you are. In the name of Jesus. Oh, Rabakatalabahande. Yes. Power of the Holy Spirit. The Lord is touching you. The Lord is touching you. The Lord is touching you right now. Panginoon, we don't have enough time. But right now, touch by your power. In Jesus' name. Touch by your anointing, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Touch your people, Lord. Touch it. In Jesus' name. Panginoon, gawin mo po kaming disipulo na disiplinado simula sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Gagamitin mo kami para marami pa mga tao ang maabot ng mga disipulo. Magiging disipulo mo na disiplinado, Panginoon. Sapagkat ang disipulo mo ay disiplinado, Diyos. At simula sa araw na ito, Panginoon, lalakad kami sa disiplina. Lalakad kami para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong karangalan, at para sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon. We are disciple of your name, O God. We are disciple of Christ, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon. Disiplinadong disipulo para sa kaluwalhatian ni Kristo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Tuon na po natin ang ating kamay sa mga tinapay at sa araw, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat peraso ng tinapay at bawat peraso ng saro. Ito po ay maging pagpapala sa aming pagtanggap sa pag-alala po namin ng iyong kamatayan at ang iyong muling pagbabalik. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ang tinapay ng buhay, iisa. Yan ang dugo lumana upang ikaw ay mabunis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, Jesus. makibahagi. Tayo po'y sumandaling yumuko at patuloy na makipag-ugnayan sa Panginoon. Ang Panginoong Yesus nga ng gabing siya'y pinagkanulo, dumampot siya ng tinapay. At ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, narito ang tinapay na simbolo ng aking katawan. Kuhanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At dahil sa iyong latay kami nagsigaling. Dahil sa iyong latay kami ay lumakas. Dahil sa iyong latay kami ay nanagumpay. Kaya sa pagkain po namin ng tinapay na simbolo ng iyong katawan na nadurog para sa amin, patuloy po naming aalalahanin, kami ganap mo ng pinagaling, kami ganap mo ng pinalakas, at kami ganap ng nanagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kainin po natin ang tinapay. Gayun din naman, matapos sa pagkapagkapunay, dumampot siya ng saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong testamento ng aking dugo. Kuhanin ninyo, inumin, sapagkat sa ting ito inyong ginagawa, inaalala nyo ang aking kamatayan at ang aking muling pagbabalik. At dahil sa iyong dugo kami ay nalinis. Dahil sa iyong dugo kami naging banal. Dahil sa iyong dugo, kami ganap na naging katuwiran. At dahil sa iyong dugo, kami ganap na naligtas. Kaya sa pag-inom po namin ng saro na simbolo ng iyong dugo, aalalahanin po namin, kami ganap mo ng nilinis, kami ganap mo ng niligtas, kami ganap na naging banal at naging katuwiran sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inumin po natin ang saro. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Come on. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we give it a praise. We give it a glory. We give it a honor, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa mga pagpapala. Salamat po, O Diyos, sa kami disipulong disiplinado.
Salamat po na patuloy kaming gagamitin mo para gumawa rin ng mga disipulo at magdala sa iyong paanan. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa iyo po ang pagdakila. Shall we all raise up our hands unto God? And shall we shout, all glory, all honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout, amen and amen and amen and amen and amen. Sabay-sabay po natin isigaw ang lagi natin pinagsisigawan. Hallelujah. 1, 2, 3. Ako ay lalakas, lalaki, lalago, at lalawak sa kaharian ng Diyos. Hallelujah!